Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hello po mga kapatid, kapepan po ng Diyos ang parating sumaatin at narito na naman po tayo sa panibagong episode ng Doctrinal Talakayan with Kabernok ng Factbusters PH. At syempre, hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok ng Factbuster. Hello po! Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa ating programa. At syempre, ngayon ay nasa Easter week tayo, di ba, Brother Gabriel? So, sana ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at pagpalain pa rin tayo ng Panginoon. Sige, Brother Gabriel, anong meron dyan, bro? Yes po, dalawa yung ating sasagutin natin na comment dito, no? Probably baka po, ano to ng isang panatikong MCGI, si Charmy Timbol, 8028. Ito po yung naka-comment niya. Yan. Lalo kayo nakakadismaya. Si Brother Daniel, dinadalisay na ang siguro mga yan, ang mga miyembro upang maligtas. Sino ba sa inyo ang gumagawa ng kabutihan sa kapwa-tao? Si Daniel Rason kayo, sa bangko ninyo iniipon ang pera ng iglesia. Ang mga mangangaral na tulad ni Daniel di hawak ang abuloy ng iglesia. Mga miyembrong may katungkulan ang nagbabangko ng pera sa iglesia. Dapat may trabaho at para may itulong sa mga kapuspalad. Ayan. Yun ata yung kanyang comment. Kabornok, kasi medyo magulo kasi. At ito yung pangalawa naman niyang comment. Ngayong patay na si Soriano, ngayon kayo lumalabas, dapat noong buhay pa, na panood namin kayong lumalaban sa katotohanan. Yan po yung kanyang mga komento. Ayan, so ayan na naman tayo, ano? Yung comment niya na bakit ngayon lang kayo lumabas. Ayan na naman yung comment na yan, Brother Gabriel. Yes, Kaborno. Oo, matagal na nga nating sinasabi na buhay pa si Soriano, sinasagot na natin yung kanyang mga paratang sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, di ba? Yes, Kabornok. Naku po, sabi ko nga po parate na kahit na wag na muna ako, Kabornok, kahit kayo na lang po muna Hindi pa po ako Katoliko, MCGI pa lang po ako. Ayan. Open na po ang Factbusters PH at meron na po kayong mga extreme episode. Ayun, na patungkol po kay Soriano. So for example, yung Antipode, 'di ba? Yun yung hindi pa ako Kabernok, 'di ba? Hindi pa ako Catholic noon. Meron na po kayong episode na ang tinatalakay Antipode map kasi hype na hype yung mga miyembro ng MCGI kasi si Soriano lang daw yung nangaral patungkol sa antipodal map. Nung nabisto niyo si Ginoong Soriano doon kasi mali yung yung explanation niya sa antipodal map, hindi sakto, no? Hindi sakto yung kanyang pagtatansya, ganoon. And then sinasabi niya ang Pilipinas daw, yung kabila daw ng Pilipinas, Brazil. Yun po ay half truth. Yun po ay half truth, mga kapatid. Hindi po buong Pilipinas. Pag tinusok mo pong Pilipinas, lalabas kagad sa Brazil. Hindi po ganon, no? Kaya may pangliligaw yung explanation ni Ginoong Soriano. At yun po, yung episode ni Kabernok na hindi pa po ako Katoliko noon. MCGI pa lang po ako. Next naman po, yung unang episode namin ni Kabernok, yung magkasama kami, yung ginawa namin ng reaction, yung kauna-unang episode namin, na ginawa namin ng reaction si Ginoong Soriano, tsaka yung debate niya kay kapatid na Froilan Garza ng St. Peter's Men's Society. Doon tinalakay namin yung mga aral ng MCGI and then kung paano nangliligaw yung si Soriano sa mga explanation dun sa kanyang mga debate. And then next is pinatunayan din namin dun sa video na yon
na double standard si Ginoong Soriano. Kasi yung aral niya, dapat pag makikipagdebate daw, dapat leader sa leader ang labanan. No? Kaya dito sa sinasabi ni Charmy Timbol, 8028, isa lang ang masasabi ko po sa iyo sa punto na to, no? Ikaw po ay double standard din. Ayan. Double standard ka din po or kaipokritohan po yung sinasabi nyo. Bakit? Paano mo sasabihin na lumalaban kami sa katotohanan? Ano yun? Makikipagdebate kami kay Soriano? Mali yun sa dalawang punto. Number one, sabi ni Soriano, dapat leader sa leader ang pakikipagdebate o pakikipagdiskusyon. Ayon sa Biblia. Yun ang aral ni Soriano eh. So kami, gusto nyo kalabanin namin si Soriano sa debate, mali po yun. Kasi ako, miyembro lang ako. No? Laiko po ako ng Iglesia Katolika. And then next is double standard kayo. Bakit? Sa paanong punto? Hinamon kayo nung dating miyembro dating miyembro nyo na leader ng relihiyon, si Willie Santiago. No? Yun ay hindi Katoliko, pero nagtayo siya ng sarili niyang iglesia na siya ang leader doon. Ba't hindi pinatulan ni Soriano? Kasi daw, wala daw mababasa sa Biblia na ang mga apostol nakipagdebate sa mga, tawag doon, sa mga rebelde. Ayun. Yun yung sinabi ni Soriano. Pero, Kaburnok, mali yun. Kasi si Soriano din yung nangaral na dapat leader sa leader. Ang tanong, ang mga apostol ba leader? So definitely, dapat si Kristo. Si Kristo dapat ang makipagdebate, di ba? Sa Biblia, pinangaral ni Soriano, si Kristo nakipagdebate kay Satanas eh. Huwag naman natin sabihin na si Satanas kakampi ng Diyos. Rebelde nga si Satanas eh. Abay, nung kinonsulta ko sa manggagawa na kaklase ko, Kaburnok, sabi nila, wala daw mababasa sa Biblia, letra por letra, si Satanas, hindi wala daw mababasa sa Biblia, letra por letra, si Satanas, rebelde. Mali nga yun eh. Bakit kailangan pa bang mabasa letra por letra na si Satanas rebelde? Common sense na lang. Common sense na lang po eh. Bakit ganun? Bakit maiinggit si Satanas kay Kristo? Bakit magkakaroon ng sagutan silang dalawa ni Kristo kung di siya rebelde? Obvious naman yun eh. Obvious na yun eh. O tapos sasabihin mo kami, Charmy Timbol, dapat lumabang kami kay Soriano. Humahabol pa mismo eh. 'Di ba? Ano sabi ni Willie Santiago? Kung hindi na pwede yung pito, dapat yung pamangkin man lang. Hanggang ngayon pa lumaban. Anong aral niyo na ngayon? Debating walang kibuan at pangangaral na walang kibuan. So ang dami mo kagad nilabag sa sinabi mo na yan, Charmy Timbol. Hindi yan mapapansin ng mga kapwa mo panatiko. Pero sa aming mga Katoliko, kapansin-pansin yon. Bakit? Sabi ni Daniel Rason, wag kang manonood ng mga ganito. Di ba dapat binablock mo kami? Bakit nagpo-comment ka? Baka naman hindi mo maamin na ginagawa mo na lang yan kasi kayo mga MCGI, bukod sa double standard kayo ay ma-prime. Ayun! Tama. Opo. Dito naman tayo sa isa, Kaburnok. Balikan natin to. Dinadalisay daw ni kapatid na Daniel yung mga miyembro para daw maligtas. Teka lang, parang pwede ba yun, Kaburnok? Di ba ang Diyos ang dumadalisay sa atin? Kaya nga sa atin sa Iglesia Katolika, kailangan natin ng sakramento eh. Kasi yung grace, yung biyaya ng Diyos, kailangan natin yun. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Kaya anong karapatan ni Daniel na dumalisay ng miyembro? Diba? Tapos, ba't mo kami kukumpara kay Daniel Rason na gumagawa daw ng kabutihan sa kapwa? Hindi ako naniniwala doon. Come on. Parang politiko nga si Daniel Rason eh. Mataming mo tumutulong siya doon sa pulis, kailangan may camera. Pinagmamalaki niya, namimigay siya ng mga Bakit? Mali nga yun kung tutuusin yung PNP, yung mga pulis doon, malalaki sweldo noon, mas malaki pa sa sweldo ng mga kagaya naming teacher. Pag kumparain mo yung sweldo ng teacher at sweldo ng pulis, mas mataas pa sweldo ng pulis. Tapos namibigay ng mga kung ano-ano si Daniel Rason sa PNP, tapos with camera and video pa. Tapos gawain daw ng Diyos yon. Samantalang yung mga miyembro niya, halos mangutang-utang na sa kakaabuloy, walang kumpay na pa-target, walang kumpay na Diba? Hindi ko mapagtugma Magtakin mo ultimo yung magpapalaro lang sa UNTV Cup, imbis na sagutin na lang ni Daniel Rason, pinagtutulong-tulungan ng iglesia. Pero may pera si Daniel Rason para pang tulong sa PNP. Paano nangyayari yun? Di ba? Concert sa wish.
Yes, Kabernok. Yes, Kabernok. Yan yung masaklap, Brother Gabriel eh. Kaya nga ginagawa na nilang, ano ba yung tawag doon? Target market ba yun? Yung sinabi nung isa nilang manggagawa? Captured market. Captured market. Ayun! Captured market pala. Ay, nako naman. Yes. Yan ang mahirap dyan, Brother Gabriel, di ba? Opo, yun talaga yung mahirap ng Kabernok. Ginawang captured market yung miyembro. O tapos tapos sasabihin niyo sa amin gumagawa siya ng kabutihan. Ano yun, kinukumpara niyo kami? Ako, kung gagawa man ako ng kabutihan, hindi ko po-post yun sa Facebook. Hindi ko yun bibidyohan, no? Dahil ang sabi sa Biblia, sa Mateo, basahin ko na nga para mas maigi. Oo nga, Ito po Brother mga Gabriel. kapatid. Simulan ko na po sa 6:2. Ganito po tingnan niyo po mga kapatid. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Totohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ayan ito sinasabi pa ng MCGI, Kabernok, ang palusot pala nila, yan daw ikang sa 6:2 sa 3 ng Mateo, hindi personal naman daw yan, hindi naman daw yan for public. Sinabi ni Kristo, tinanggap na nila. Personal pa ba yung nila doon? Marami nga yung tinutukoy ni Kristo Nagpapalusot pa kayo? Napakawalang yan nyo talaga, mapagtanggol nyo lang kaipokrituhan nyo. Stress. Dapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Isang sinabi ni Kristo yan? Pasikreto niya bang sinabi yan? Sa madla niya yan sinasabi, mga kapatid. Nangangaral siya, maraming sumaksi sa kanya pinapangaral yan. Kaya hindi lang yan pang personal, pang publiko at pang personal yan. Kaya nga ang totoong gumagawa ng mabuti, hindi kailangan ipakita sa camera. Kaya nga, di ba? Bakit sa politiko? Naiinis tayo sa mga politiko Pag halimbawa yung mga politiko, galing-galing gumawa ng kabutihan publicly, tapos pag kailangan mo na, hindi na makatulong. Wag niya namang ipalusot na yung sa mga tawag doon, sa politika daw di naman relihiyon yun. Hindi. Regardless kung religion man yan o political, ang paggawa ng mabuti, walang pinipili yan. Kaya ngayon, anong ginawa niyong kababuyan para baluktutin yung paggawa ng mabuti? Na kayo lang ang gumagawa ng mabuti. Pag yung ibang tao, yung ibang ahensya ng gobyerno, yung ibang ahensya na pangrelihiyon, pag gumawa ng mabuti, hindi legit kasi kayo lang ang legit. Ang kakapal naman ng mukha nyo, hindi nga kayo totoong iglesia. Nag-claim na lang kayo na umanib kayo, wala ngang tumanggap sa inyo, tas kayo pag gumagawa ng mabuti. Ang dami yung palusot no? Ang dami yung palusot, pinagmamayabang nyo pa sa tao, kayo lang ang iglesyang gumagawa ng mabuti. Kayo lang ang iglesyang maraming libre. Baka hindi mo alam kung ano pinaggagawa ng Iglesia Katolika. Kaya nga yung Iglesia Katolika yung largest charitable organization. Pinagmayabang ba yun ng simbahan? Kung hindi ko pa nga mababasa yung Google, Kabernok, hindi ko malalaman ng Iglesia Katolika palang largest charitable institution. So ibig sabihin, hindi pinagmamayabang ng simbahan kung ano yung nagagawa niyang mabuti. Kaya kayo, pinagmamayabang yung gawang mabuti nyo? Anong sabi sa Biblia? Tinanggap na nilang sa kanila'y ganti. Kaya tignan nyo nangyayari sa inyo. Sandamukal ang patarget nyo. Sandamukal, walang katapusan, hindi tumitigil. Mayat maya, laging merong Tapos merong pang, nagulat ako sa lokal ng Reddit May isang officer, gumagawa pa ng joke para makakuha lang ng pera. Alam nyo kung ano ginagawa? Gulatin yung kami mga kapatid, tulungan nyo kami sa ang cringe. Tulungan yung kami sa tulungan. Gumagawa pa ng mga kung ano-anong teams, makahut-hut lang ng pera sa miyembro. Ganyan na ba kayo? Hindi mabuti yan. Yung walang humpay nyo na patarget sa mga kawawang miyembro, yan ang patunay na hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Lagi kayong nakikiusap sa mga miyembro, pagtulungan po natin mga kapatid, huwag na po natin paabuti ng Sunday. O bakit? Hirap na kayo humingi ng pera sa miyembro nyo? Sa kakahut-hut nyo? Kaya nga, Brother Gabriel, marami nang nagsisialisan dyan sa MCGI, lumilipat na sa Iglesia Katolika. May mga nababasa na ako ngayon ng mga testimony, Brother Gabriel, na dahil dyan sa kanilang ginagawang yan sa mga members nila, umaalis yung members nila. Plus pa, Brother Gabriel, itong si Daniel Razon din kung paano mangaral.
wala sa Biblia yung mga sinasabi niya. Iniiba niya yung Yes. aklat, 'di ba? Ay naku, ewan Yun ko na na nga lang. po, eh. Yun na nga po, kabunok, eh. Mali na nga sa Biblia, 'no? Tapos paikot-ikot pa, paulit-ulit pa, nire-recap pa nung mga miyembro, tapos lalim na lalim pa sila dun, kaburnok. Grabe naman 'yan. Sobrang ano na, grabeng ka-fanaticism na 'yan. O tapos sinabi pa niya dito, kaburnok, iniipon ano daw, kayo sa bangko ninyo iniipon ng pera ng iglesia, ng mga ngaral natin. Ang gulo nung sinasabi niya. Siguro ang sinasabi niya, yung tayo daw, yung pera natin, nilalagay siguro sa bangko. Kumpara naman si Daniel Rason, napupunta siguro yung pera niya sa iglesia. Ano naman kung meron kami bank account? Syempre, kailangan namin ng financial literacy, no? Sa inyo kasi, puro mga mahihirap na miyembro yung nakukuha ninyo. Take note, mga kapatid. Don't get me wrong, hindi ko po sinasabi masamang maging mahirap. Pero target kasi nitong MCGI, puro mahihirap na mga miyembro. Yung hirap na hirap sa financial literacy, yung hirap na hirap makakuha ng pagkakakitaan, tapos ine-exploit pa ng MCGI, yung mga madadaling utuin. Di ba? Kaya nga parang politikang politika eh. Hindi pala para. Politikang politika datingan dyan sa MCGI eh. Sino ang target nila? Hindi ba yung mga mahihirap? Kaya nga uso-uso poverty porn sa MCGI eh. Yung mga gustong-gusto nila yung mga mahihirap. Para baka sakaling mauto yung mga mahihirap. Yung mahihirap na mahina yung financial literacy. Tapos ano pa yung nababasa ko sa lokal ng Reddit. Yung ibang mga miyembro pala dyan, kaburnok, hindi nagbabayad ng utang. Mapang-abuso yung karamihan dyan. Anong sinasabi nila? Hindi magbabayad ng utang, ano? Kasi tuwing pasalamat, lalo na kapag SPBB, yung ibang mga kapatid doon, mapipilitan na magpatawad ng utang, kumbaga hindi na sisingilin. Mapang-abuso yung iba dyan eh. Tapos ngayon, yung mga pinaggagawa nyo, ipupukol nyo sa amin. At I beg to disagree na si Daniel Rason walang bank account. Pagkayaman-yaman yung tao na yan, napakalaki ng asset niyan. Siguro kung pagpalagay na natin, lagpas sa 20 million siguro pera niyan eh. Pagpapalagay ko, mayaman yung tao na yan para makabuo ka ng napakadaming group of companies. Imposibleng 10 million lang pera mo sa bangko. Tapos sasabihin mo yung kinikita niya napupunta sa iglesia. I beg to disagree. Kayo lang siguro mauuto nun, pero kami, imposible yan. Imposible yan. Buti pa dito sa Iglesia Katolika. Magulat-gulat ako si Cardinal Chito Tagle. Nakakarating pa yun ng Roma ha. Pero alam niyo, hindi po yun mayaman. Tricycle lang po yun pag nag-aano pala siya. Yun na yung kanyang mode of transportation, tricycle. Si Daniel, tricycle ba dinadrive niyan? Napakamamahal na mga motor niyan, baka hindi nyo nalalaman mga kapatid. Ang mga kotse niya naka-Hammer. Meron bang Hammer na mura? Kayo, Charlie Timbol, baka siguro kayo nagpapauto kayo. Pero kami, hindi po kami mauuto ng ganyang bagay. Hindi daw hawak ni Daniel yung abuli ng iglesia. Ano naman ngayon kung hindi hawak ni Daniel abuli ng iglesia? Hindi naman yun yung point namin eh. Pangkurant lang naman na merong mga treasurer, yung mga tagahawak ng pera para nga naman magbukang malinis yung kamay nila. Bakit? Si Poncio Pilato din naman naghugas ng kamay yan, di ba? Pero kanino ang sisi? Sa kanya pa rin. Bakit? Nag-decide siya eh. Kahit na sabihin niya kayo na bahala dyan at naghugas siya ng kamay, hindi pa may kasalanan pa rin si Poncio Pilato? Same goes din po kay Daniel Rason. Kahit na sabihin mong meron siya mga tesorero dyan, mga taga-bilang ng pera, mga taga-withdraw at taga-deposit sa bank account, it doesn't necessarily mean na walang kasalanan si Daniel Rason dyan. Di ba? It doesn't necessarily mean na walang kasalanan din yung mga KNP. Mahahalata mo kung ano mga pinagkakaabalahan ng mga yan eh. Tulad yan, si Roland Ocampo, sabi niya captive market namin kayo. Dun pa lang, kung meron kang critical thinking, maiisip mo kagad, ninenegosyo kayo eh. Ano pinagpupront ng mga KNP dyan? Ano pinagpupront ni Daniel Rason dyan? Na yung mga ngaral daw nila nagnenegosyo, di umaasa sa miyembro. Kalokohan, nek-nek nyo. Sinabi na ni Roland Ocampo, kayo yung captive market namin kayo. Then dinegosyo nila yung miyembro nila. Tama, may negosyo sila. Tama, meron silang pinagkakitang pera. Pero sino yung market nila? Hindi naman yung nasa labas lang eh. Kayong mga miyembro. Tapos pupurihin pa yung mga nautong miyembro kasi tinutulungan daw yung gawain ng mga ngaral. Kaya ano paborito ng mga manggagawa nyo dyan kapag mayroong pagkakaperahan? Mga kapatid, tulong po tayo sa
para sa gawain. Yun yung magic word eh, para sa gawain. Wala daw ikang pilitan. O, totoo naman eh, lagi nyo namang sinasabi walang pilitan, pero may konsensyahan, di ba? O. Madali lang naman sabihin walang pilitan eh, pero may konsensyahan. Kaya ang mangyayari, nawawala yung essence of pag-volunteer. Kasi napipilitan ka na eh, nakukonsensya ka na eh. Napakahusay pa naman guilt trip ng mga manggagawa nyo dyan, lalo na kapag mga DS. Take note po, DS, ang district servant po yun, no? Alipin pang pook po, mga kapatid. Hindi lang double standard, DS, ano yun, alipin pang pook po. Tama naman. Diba? No. Ay tapos ito pa sinasabi nila Kaburnok, di hawak ang abuloy ng iglesia. Mga miyembrong may katungkulan nagbabangko ng pera sa iglesia. Which is, yun nga yung sinabi ko kanina, no? Dapat may trabaho at may itulong sa mga kapuspalad. Oh, come on. Diyan naman, yan yung sinasabi ko mga kapatid na poverty porn eh. Kaya nga tignan niyo po mga kapatid, ano yung sinasabi ng ano natin, ng batas din natin, kahit sa secular, hindi po dapat magbigay sa mga pulube, mga kapatid. Hindi dahil sa kailangan nating kawawain yung pulube, hindi po ganon. Kaya ang sinasabi po ng batas natin, hindi tayo dapat magbigay sa pulube, lalo na kung yung tao, yung itsura ng tao, may kakayahang magtrabaho. Kasi hindi lahat ng kapuspalad, wala talagang kakayahang magtrabaho. Merong kapuspalad kasi tamad siya. Merong kapuspalad kasi mahina siya dumiskarte sa buhay. Pero ang MCGI, siyempre, napakahusay nila sa poverty porn. Ang lagi nilang tinutulungan, yung mga laging mga mahihirap, para nga naman makita sa camera, makita sa video, ay ang ano ika ng MCGI tumutulong sa mahihirap. Ay, ang galing ng MCGI, legit yung good works nila. Pero mga kapatid, ang totoong pinakikinabangan doon, bukod sa miyembro mga kapatid, yung mga kapuspalad. Kasi parang mga vlogger, kapag tumutulong, yung mga vlogger na yung nagpapakunwaring tumutulong sa mga mahihirap, nagbibigay ng mga pagkain, nagbibigay ng 10,000, pinapakita sa camera. Kasi pag napanood nga naman yung mga vlogger na nagbibigay ng pera ng 10,000 or sa mga pulube, sa mahihirap, lalo silang kikita para bang sasabihin, ay, ang bait-pait naman nito, nagbibigay ng ganyan sa pulube. Same goes din po sa MCGI, mga kapatid. Yes, mamimigay sila ng libreng pagkain, pero tingnan nyo yung pagkain, may nakasulat MCGI. Yes, mamimigay sila ng tricycle. Meron talaga nabigyan ng tricycle. O tingnan nyo kung ano nakalagay doon sa tricycle, MCGI. Tapos ito pa masaklap doon mga kapatid ha. Namigay sila ng mga ano ba yung coffee shop ba yun or doon sa PNP? Binigyan ng coffee shop yung PNP. Kapatid, dinonatan. Oh, nagulat talaga ako. Nag-donate yung MCGI. Sabi ko, nagawa nilang makapag-donate. Yung mga lokal nga nila, hindi sila makabili ng lupa. Karamihan ng mga lokal nila, mga kapatid, puro inuupahan lang. Nagkakaroon pa ng backlog yung mga lokal kasi hindi makabayad ng upa. O papapugot ako ng ulo kung hindi mga karamihan dyan sa MCGI, yung mga lokal nila sa kanila mismo. Karamihan po ng mga lokal dyan sa MCGI, hindi nila pagmamay-ari yun. Hindi nila pagmamay-ari yun, inuupahan lang po yun. Mga kapatid, nagkakaroon pa ng backlog. Ibig sabihin po ng backlog, yung dapat mabayaran yung utang ngayon, hindi na babayaran. Sa susunod na buwan pa mababayaran. Yun po yung backlog. So, bale, ang nangyayari is, kung halimbawa sa susunod na buwan, pang isang buwan yung babayaran mo, pang 2 buwan yung babayaran kasi hindi makapagbayad sa renta. And yet, makapag-donate sa PNP ng coffee shop, paano nangyayari yun? At mabuting gawa ka ba talaga yun? Tapos yung mga ngaral nyo, mangongonsensya, manggigil trip, manggagaslight. Bakit ika? Yung na-donate mo ba? Kayang makapagpagawa kahit isang poste man lang? How dare you? Bakit nasasabi ng mga ngaral nyo yan? Dahil may kotse siya? Dahil may hammer siya? Dahil may group of companies siya? How dare him? Napaka-iipokrito nyo. Kung yung babae nga sa Biblia, nagbigay lang ng 2 lepta, 2 kusing, pero tuwang-tuwa yung Kristong Panginoon. Hindi makakabuo ng templo yung naibigay niya, pero binigay niya yung mahiya kayo sa sarili ninyo, MCGI. Tapos hanggang ngayon akay-akay kayo, nangangaral kayo ng mass indoctrination. Si Soriano pinag-front nyo, tagal ng patay. Dapat nga mahiya nga kayo, mahiya MCGI tinitira nyo kami, sinasabi nyo, patay na si Soriano ngayon, bakit di lumabas? Bakit yung mga ngaral mo naman ngayon, matagal nang patay si Soriano, hindi makalabas-labas, hindi man lang makapagpatanong publicly? Di ba aral nyo naman?
na ang mga ngaral dapat tinatanong. Ba't hindi matanong? Kay Daniel ko natutunan yun kapag daw ang teacher daw hindi mo matanong lalabas incompetent yung teacher. Huwag naman natin sabihin si Rason hindi mangangaral. Ba't hindi matanong? Kahit sa loob nyo na lang bakit walang Brother consultation Gabriel, sa loob? Yes, Caberno. actually, si Daniel Razon, Brother Gabriel, hindi yan pwedeng matanong kasi nagtatago din yan sa saya. Yun nga Yan ang mahirap. nagtatago 'di ba? Sa loob na ng Kaburnok kahit wag na nga sa labas nabalitaan ko Kaburnok, wala ng consultation sa kanila. Yung consultation po para sa kaalaman ng lahat. Kapag may pasalamat po sa MCGI, yung mga miyembro, so sa loob yung tinutukoy ko hindi sa labas yung mga miyembro pwedeng magtanong kay Daniel Rason, no? O pwedeng magtanong kay Soriano nung panahon ni Soriano. Kaya nga ako dati, muntik na ako makapagtanong kay Soriano noon consultation yun Hindi lang natuloy kasi inabutan ako ng time. Pero mga kapatid, wala na pong consultation. Ang nangyayari, si Daniel Rason na ang nagtatanong. Parating tinatanong na lang yung KFP niyang si Rodel Mangilinan. Kapatid na Rodel. Puro kapatid na Rodel yung bukang bibig. Tapos pagkalalim-lalim pa nun. Oh, come on. Kaya kapatid na Charmy Timbol, I'm very sorry to say, lahat ng mga bintang mo sa amin, sa inyo po bumabalik. Alam kong hindi nyo makikita yun kasi panatiko nga po kayo. Pero don't worry, hindi po para sa ito, kundi para sa mga kapatid kong Katoliko na possible at malaki ang possibility na mauuto ng iglesia ninyo. Wala na po akong pakialam kung hindi po kayo babalik sa iglesia Katolika. Ang paki ko po yung mga Katoliko, lalo pa ngayon, natutuwa ako. Bumalik na daw sa may 80% daw yung yung dami ng mga Katoliko dito sa Pilipinas kasi dati pang 78 O yung 2% na yun, billion na yun, Kaburno. Billion na Oo. yung as noon. Kaya, kailangan ko magsubikap lalo para sa mga kapatid ng Katoliko. Kahit hindi na para sa iyo, kapatid ng Charlie Timbol. Correct. Oo, correct yan. Ano? At siyempre, nung Easter Vigil, iba't ibang parokya, minomonitor natin, ang dami palang bumabalik sa Iglesia Katolika, lalong-lalo na Wow. yung mga handog sa mga iglesia, halimbawa yung sa INC. Handog? Oo, handog ng INC. Kasi di ba kung INC handog ka, Opo, what I mean, doon talaga pinanganak. Oo. ipinanganak ka talagang INC member. Mm. Yung mga nakikita ko kasi ngayon, may mga INC na handog na nagpabautismo, naging Katoliko na. Ibig sabihin, Wow. talagang naliwanagan sila sa aral ng Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, di ba? Salamat sa Diyos. Di ba napakagandang pagdiriwang sa Easter nun? Ay, salamat sa Diyos. Salamat sa Oo. Diyos. At Okay. dito nga rin sa Brother Gabriel, sa aming diocese, ganun din, ang dami din, ang daming mga lumipat na. Meron nga akong nakita isang MCGI, kaya susubukan nating ma-interview yan. Sa susunod na araw, try nga nating i-interview. Wow. Sige, sige, Oo. sige. Sige. Ayan. Ayan. Sige, so yan na lang siguro, Brother Gabriel. Ayan mga kapatid so sana malinaw sa inyo mga kapatid kong Katoliko. Sa inyo to. Ito yung mga bagay na hindi sasabihin ng mga katulad ni Charlie Timbol sa ating mga Katoliko. Kasi iba yung pinampupront nila mga kapatid. Okay, so muli po maraming salamat po sa Diyos sa panonood po dito po sa Karunungang Katoliko sa Doctrinal Talakayan together with my partner, Kaburnok ng Pastor Speed. Maraming salamat po muli sa Diyos mga kapatid. Ako pong lingkod, Brother Gabriel de Guzman. Ingatan naman po tayong parati ang ating Panginoon.